At ayun nga ho, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, sa gabi ng linggo, kabayan. Abangan ang pag-uusapan natin ngayon. Linggo. Charot. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho, kabayan ha, bakit nga ba't biglang tumahimik ang kabilang tower? Charot. Dati-dati, everyday, maingay ang kabilang tower dito sa amin. Ngayon, biglang tumahimik, kabayan. Nga Charot. Hay nako. O kagaya niyan, andyan na ang sasakyan ng Team Palaboy. Kamusta naman ang mga Team Palitaw? O, tapatan nyo rin ang sasakyan nyo. Kung kaya nyo eroplano, bili kayo. Team Palaboy, baka magulat kayo. Bumili naman ng aircraft carrier na itong kabilang barangay, kabayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, yung tungkol sa mga kaso-kaso, total mahilig yung mga kaibigan natin sa kaso-kaso. Ito, pag-usapan natin ng konti, ha? According ito sa aking mga research. Yung kaso ba na isinampas sa isang tao na dalawang beses na na-dismissed, pwede pa ba ikaso uli sa kanya? Ang sagot, hindi! Charot. Totoo yun. Hindi na pwedeng kasuhan nung tao, yung tao na yon na dalawang beses na dismiss yung sinampa niyang kaso before. O, kagaya niyan, ha? Example namin yung tungkol kay Darling. Dalawang beses ho na dismiss yung sinampa ni Darling sa amin na kaso. So, hindi na pwedeng magsampa uli ng kaso si Darling kasi sa amin, kasi nga that will be violation of double jeopardy. Kapag sinampahan uli kami, nila AC halimbawa, nila Rocky, nila ako, hindi na kami pwedeng sampahan ng same case, no? Kasi kadalasan naman ho, ang isinasampa dito sa social media is cyber libel. May iba pa ba? Maliban na lang kung makapal ang mukha mga fest natin, no? Makapal ang mga fest natin na magsabi ng, oy, papatayin kitang hayop ka, aabangan kita doon sa kanto. At tanga ka na na literal day, na bakit mo sasabihin sa iyong vlog na ikaw magbabanta. O, di ba? O, dapat alam din natin yung mga ganyang katangahan day, ha? Tangahan talaga. Kagaya sa amin, kung nagbabalak pa si Darling na magsampa ng kaso, nako day, mag-isip-isip ka muna, ha? Nang hindi lang isa, dalawa, tatlo. Isipin mo future mo. Charot. Kasi ho, pag hindi na pinapayagan ng korte kasi na magsampa uli yung tao na na-dismiss na ng dalawang beses. Yung isinampan niya before, alam niyo ko bakit? Because, according dito sa research ko, yan ay violation ng right against double jeopardy na nakalagay ho sa Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution, Section 21 ng Article 3. Ayan, tandaan nyo ha. Ayan, naka-flash sa screen nyo. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Under Section 21 of Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. Ayan. Ang kadalasan naman ho na sinasampa dito ng kaso pagdating sa social media, pagdating sa mga ganitong klase ng trabaho, mapat television, newspaper, itong pagba-vlog natin is more on cyber libel. Ayan, ha? Kasi kadalasan is yun talaga cyber libel talaga ang bidang-bida sa ganitong klaseng kasuhan. Pero pag dalawang beses na ho siya na dismissed, hindi na pwede magsampa yung tao na yon ng another same offense. Kasi nga, that is violation, according sa research natin, that is violation naman sa right against double jeopardy, violation yan, under Bill of Rights, Section 21 of the 1987 Philippine Constitution. That is violation naman. Pero kung matitigas yung mga ulo ninyo at mga panga ninyo, sige, go ahead. Magsampa kayo ng kaso. Okay lang naman eh. Parang kala mo pera ninyo ginagastos, ha? In fairness sa inyo, ha?
Kasi nga, gaya ng sinasabi ko before pa yung mga kaso-kasuhan na yan, nung sa amin nila AC, no, before pa, nung di pa kami magkaibigan ni AC, di pa kami magkaibigan nila Rocky, nila Kent, nila R-Jobs, nila Papa Tricks, no, at ng ibang nila Tita Nora, di ba, hindi pa kami magkakaibigan ng mga panahon na yun, kasi di ba, ibang community sila, iba din ako. Uso kasi before yung takutan pagdating sa kaso-kaso, yung ginagawang panakot ng mga kalaban natin, yung mga demanda na ganyan na, bigyan na ng leksyon yan, bigyan na ng ganito yan. Kasi ang all they know, ang akala nila kasi, ang buong akala nila kapag once na nagsampa ka ng kaso sa piskalya or sa korte, guys, no, ang akala nila is panalo ka na. Hindi ibig sabihin na nagsampa ang isang tao ng kaso, panalo ka na. Ihihiring pa kasi yan. Pag once na nakareceive ka ng subpoena doon sa nagkaso sa'yo, syempre, bibigyan ka ng ilang days ng ng piskalya para mag-submit ng iyong counter affidavit. O, ayan. Doon mo ipapailalahad ngayon sa counter affidavit mo, tapos doon mo na ngayon kokontrahin. Doon mo ngayon kokontrahin sa counter affidavit mo, yung inaakusa sa'yo. So, kung itong nagkaso, di rin malinis ang pagkatao, day. O, kagaya niyan, dito tayo sa social media, nang babalahura din siya. O, tina-thumbnail ka rin niya. Tapos, ikaw pa maglalakas loob ka pa na ikaw ngayon ang magsasampa ng cyber libel doon sa taon na yon. Ikaw mismo nang babalahura ka din, di ba? O, anong klaseng mentalidad dyan, day? Yan ang tinatawag na literal na kabubuhan. Di ba? O. Sabi ko nga sa inyo, kapag hindi basta-basta magsampa ng kaso, kapag kayo ay magkakaso, make sure na malinis ang bakuran ninyo. Na wala bang masilip na dumi sa pagkatao ninyo para hindi naman kayo nakakahiya pagdating doon sa piskalya, day. Example ko sa amin, nagsampa siya ng kaso na porke nagkaroon siya ng anxiety, ano ba yun? Nagkaroon siya ng sleepless nights ba yun? Oh. Ngayon, tinanong namin, asan yung medical record mo? According sa'yo, nagkaroon ka ng anxiety. According dito sa mga nakita namin sa mga post mo, pagala-gala ka naman sa isang tabi, hindi ka naman, dapat nasa bahay ka lang kung ikaw ay may sakit, di ba? Mga ganong sistema ba? So, pagganahin natin yung mga kukote natin paminsan-minsan. Wag lang yung, kunwari, ginagawa yung panakot, pang-intimidate ba? Para lang matakot yung kalaban ninyo. Ako na mismo din nagsasabi ngayon, no? Sabi ko na talaga ngayon, itry nyo pa isa pa. Ipangatlo nyo yan. Kahit saan talaga tayo makarating, hindi ko kayo uurungan. O, di ba? Kasi nauso sa inyo yung ganyan-ganyan panakot-panakot. Ha? Ginagawa yung panakot yung demanda na yan. Akala mo naman kung mga pera ninyo yung pinaggagastos ninyo dyan. Oh, ha? Ngayon, kung alam ninyo na malinis ang konsensya ninyo at malinis ang pagkatao ninyo, sige, pakalandakan ninyo. Pero kung isa din kayo sa nang babalahura ng kapwa ninyo dito sa social media, wala kayong karapatan magmalinis sa korte. Ayan, ha? Ang syupal naman ang mga mukha ninyo pagka ganun na. Di ba? Halimbawa, ako binalahura ko sa ganito. Ginawan ko siya ng thumbnail sa vlog ko. Na ganito siyang tao, ganito siyang klaseng tao. Tapos ngayon, nung ginantihan ako ngayon, magagalit ako. Ang ending ko is nag-file ako ng kaso sa kanya na cyber libel. Paano ako papaniwalaan ng korte? Ako mismo, ipapakita sa akin ng kalaban ko, ikaw mismo, ayan, binalahura mo rin ako. So, ano to? It's a tie-in balon-balunan. Ano to? It's a tie-in balon-balunan. Oh, di ba? Kaso pa more. Puga kayo. Panakot nyo hanggang ngayon ng kaso-kaso, no? Oh. Kung sino may tumutulong sa inyo, tanungin nyo kasi. Oh. Under Article 3, Section 21 of the 1987 Philippine Constitution, yung pagsampa uli ng same offense sa tao na na-dismiss na ang kaso, that is violation ng kanyang right against double jeopardy. Oh, tanong nyo kasi kung sino tumutulong sa inyo dyan, itanong nyo, magsaliksik kayo ng maayos. Oh. Itanong nyo kung sino tumutulong sa inyo kasi.
Kung sino abogado nyo dyan, itanong nyo yan. Diba? Kadalasan lang naman, uulitin ko, ang kadalasan lang naman na isinasampa sa atin dito is yung tinatawag na cyber libel. Dahil siyempre, nagsasalita ka sa social media. Kung mapapatunayan kasi yan, may mga iba naman talaga na talagang guilty dahil nga talagang nakakitaan sila talaga ng probable cause. Yun. Pero yung iba na hilaw, nahilaw masyado ang inyong mga pinaglalaban. Tapos ura-urada kayo na nagmamaganda kayo dun sa korte, na kesyo ganito, ganun. Di ano, nga. Diba? Ang nakakatakot dyan, pag kayo binalikan. Yan ang nakakatakot kasi dyan sa demanda na yan. Once na dismissed, pag kayo ang binalikan. Sinasabi ko yan. Kaya, tama yung sinasabi talaga. Ito ulitin-ulit natin. Gaya ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa dyan sa TV5, no? Na bago kayo pumunta dito sa himpilan ko at magsumbong, make sure na you have clean hands. Make sure na malinis ang mga kamay ninyo magsumbong dahil kadalasan ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, ang nagsusumbong dito nababaliktad pa, sila pala ang salarin. Di ba? So yun lang mga kabayan, ang pinakamaiksi kong vlog sa araw ng Linggo kabayan. Alam naman ninyo is ongoing pa rin ang aking medication. Kasi nga, pero mas okay ako ngayon kesa dun sa unang-una na hindi pa ako nag-antibiotic. Ayan. Kung hindi ako bumili ng antibiotic, guys, ewan ko lang. Kakanta na kayo ng saan ka man. Charot. Naroroon, aling bising. Charot. Gusto mo rin maging vlogger, bebe? Gusto mo rin maging vlogger? Sus naman tong baby ko. Sige na, Carlo Mendez TV is signing off at nanggugulo na itong isang ito. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye. Kaso pa more. Puga kayo.